Why did you ask to meet me here out of all places? Ilang sandaling pinagmasdan ni Athena si Kyla. Kahit bakas ang pagtataka sa itsura nang makita siya, automatikong kinuha pa rin nito ang baga at picnic basket na dala niya. Palaging ginagawa iyon ng lalaki sa kanya. Pero ngayon lang niya napagtuunan ng husto ang ugali nitong iyon. Siguro dahil sa tinagal-tagal ng panahon na nagkikita sila, ngayon lang siya nagkaroon ng oras na pansinin ang mga bagay-bagay tungkol dito. Bukod pa roon, ngayon lang sila nagkita nang walang kinalaman si Sandro. Ngayon, mas napatunayan niya sa sarili na tama lang ginagawa. She was safe with Kyla. She knew she would always be. He had always been true blue gentleman anyway. Mahigit 2 linggo na ang mabagal na lumipas mula nang huli silang magkita ni Kyle sa townhouse. At hindi na siya pinapatahimik pa na iniregalo pati ng mga salita nito. Kasabay niyon, nagkaroon siya ng matinding curiosity sa lalaki. Isang bagay na ngayon lang nangyari sa kanya. Dahil mula nang mahalin si Sandro, wala nang iba pang lalaki na nakakuha ng atensyon ni Athena. Kahit pa si Kyle noon na palagi siya nakakasama. Pero mukhang nagbabago na iyon ngayon at gusto niyang paniwalaan na magandang bagay iyon. Sa nakalipas na mga araw ay pinasubaybayan niya si Kyle sa isa sa mga mapagkakatiwalaang tauhan ng daddy niya. Inalam niya ang schedule ng lalaki. Hindi niya alam kung dala lang iyon nakagustuhang may mapagbalingan mula sa komplikadong relasyon nila ni Sandro, kaya dinidistract niya ang sarili. Pero hindi na muna iyon mahalaga sa ngayon. Ang mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ay ang mga nalamang impormasyon tungkol kay Kyla. Gaya ng monotonous routine ng lalaki sa bawat araw. Sa hindi may paliwanag na dahilan, parang bigla ay gusto niyang baguhin ang mga nakasanayan nito. Gusto itong tulungan ni Athena. Gusto niya makabawi sa mga kabutihan nito sa nakalipas na mga araw at sa mga nakalipas na taon. Gusto niyang mapalapit kay Kyla. Gusto niyang bigyan ang sarili ng pagkakataong makilala ang lalaki, gaya ng pagkakakilala nito sa kanya. And the need to do these things was just too strong that just thinking about it already overwhelmed her. Maya-maya, gumunot ang noo ni Athena. Did you put spell or something on the painting? Bigla rin kumunot ang noo ni Kyla bago parang amused na napangiti pagkaraan ng ilang sandali. At anong klaseng spell naman kung sakaling ilalagay ko doon? Hindi ko alam. I have been thinking about you for the last couple of days. Naisaloob ng dalaga. Hindi nagtagal ay naipilig niya ang ulo. Ano ba ang pinag-iisip niya? Pinagbastan uli niya si Kyla. Mukha bang kakailanganin pa ng lalaki ang magic spell para isipin ito ng isang tao? He had his own charm. Isang bagay na ngayon lang din niya na-realize. Magkasintaas lang si Kyle at si Sandro. Parehong 6'4" ang dalawang lalaki. Moreno si Sandro at laging formal at seryoso ang gwapong mukha na madalas na nagbibigay sa lalaki ng nakaka-intimidate na itsura. He had always been like a king, a corporate king who knew what he wanted and how to get them. Si Kyle naman ay mistiso at misteryoso. Naiiba rin ang itsura nito. Hindi masasabing gwapo ang lalaki dahil masyadong maamo at maganda ang mukha para tawagin ganon. Pero ito yung tipong lalaki na literal na masasabing magandang lalaki. Napakagandang lalaki. Panibagong revelasyon na naman dahil ngayon lang iyon napuna ni Athena. Mahaba ang alon-alon na buhok ni Kyla. Dark brown ang kulay niyon gaya ng mga mata nito. Matangos ang ilong at maninipis ang mapupulang labi. Na pagdating sa kanya ay parang palaging may nakahandang ngiti. Athena. Bumukas ang pagtataka sa mukha ni Kyla. Naipilig niya ang ulo ng matauhan. Bakit ba niya biglang ikinukumpara si Sandro kay Kyla? Nag-iinit ang mga pisnging ginila niya ang tingin sa kinaroroonan nila ng lalaki. Sa sementeryo yun
sa mismong lugar kung saan nalaman niyang nakalibing ang nanay nito. Nalaman kong nagpupunta ka dito tuwing linggo. Halos pabulong na sabi niya maya-maya. At simula ngayon, gusto ko sanang samahan ka tuwing pumupunta ka dito. Ayun kung papayagan mo ako. Nang marinig ang pagsinghap ng lalaki, bumalik dito ang kanyang tingin. Marahan siyang ngumiti para alisin ang namumuong kaba sa dibdib. I just realized I have been insensitive. Nakilala mo na ako, pero ako, hindi pa ito nakikilala ng mabuti. Sa susunod na mga buwan, magiging magkapamilya na rin naman tayo, di ba? Kaya we might as well quit being formal to each other. Total naman ilang ulit mo na rin akong nakita sa mga sandaling nakagat niya ang mariina, ang ibabang labi. Sa mga alanganing sitwasyon, I've been thinking about this for the past days. From now on, let's stop being strangers to each other. Let's be friends. Let's be friends, Kyla. Mahabang sabi niya sa lalaki. I can be such a complicated man to deal with, Athena. Sabi ng lalaki pagkaraan ng ilang minuto. May bumakas na kung anong emosyon sa mga mata nito, pero mabilis ding nawala. Kaya hindi na niya nagawa pang malaman kung ano iyon. You're going to have a hard time with someone like me. Can you handle that? Sa pagkakataong iyon, siya naman nagulat. Ngayon lang niya nakita ang bahagi sa pagkataong iyon ni Kyla. Parang sinasadya siyang takutin base sa hindi may kakailang babala sa boss nito. Ganun man, ngumiti uli siya. Sandali nag-iwas naman ito ng tingin. Inabot niya kamay nito. Actually, I doubt if you can really give me a hard time. Humarap si Kyle sa kanya. Maya-maya, parang wala nagawang napabuntong hininga na lang ito. Lumawak ang pagkakangiti niya sa resignation na ngayon lang malino na nababasa sa mukha ng lalaki. Let's be friends. Please. Pakiusap niya. Marami na siyang kaibigan pero may kung ano kay Kyla na humihila sa kanya para idadag ito sa listahan niya. Please, bumalatak ito. Now that you're smiling at me like that paano ba ako hindi makakahindi? Nakangiting sabi nito sa kanya. Lumipas ang ilang oras. Ang sabi mo, matagal-tagal na mula na makakain ka ng lutong bahay. Kaya nagluto ako ng marami. Nanatili lang nakatayo si Kyla sa hindi kalayuan kay Tina habang pinagbabastan ito na maglabas ng mga pagkain sa picnic basket na dala matapos niya maglatag ng kumot sa Bermuda grass malapit sa puntod ng nanay niya. Ilang beses na ba niya pinangarap na makasama si Athena? Hindi na niya mabilang. Pero kahit kailan, hindi pumasok sa kanyang isip niya ang ganong eksena sa pagitan nila. Hindi mahulaan ni Kyla kung ano eksaktong nangyayari, kung ano ang dahilan at nagkakaganon bigla si Athena. Pero sa ngayon, hindi na iyon mahalaga. Matagalan na niyang alam na maalalahanin at malambing ang babae. But he never imagined her being this thoughtful towards him. Behind Athena's woman of the world image lays a very passionate woman na makikita lang ng husto kung paano nito ituring si Sandro. Ilang beses ulit niyang nasaksihan iyon at kahit na nasasaktan, nagmamahal pa rin ito sa kapatid niya. Kaya ilang ulit na rin siyang lihim na naiinggit at nasasaktan. Pero sa mga ganung panahon, ilang ulit ding lihim na nahihiling ni Kyla na sana isang araw maibalik din ni Sandro ang pagmamahal ni Athena. Kahit masakit, tatanggapin niya yun. Huwag lang niya makita ang pag-iyak uli ng babae. Kain na tayo. Nakangiti pa rin yaya nito maya-maya nang matapos na sa ginagawa. And once again, Athena took his breath away.
Her beautiful gray eyes smiled with her every time she smiled. Sadyang napakaganda ng babae. At ang mukha nito, ang pinakamaamong mukha na nakita niya. Mala porselana ang balat, natakaw pansin anuman ang isuot. Gaya ng mga sandaling iyon, nakasuot lang ang babae ng simpleng sleeveless na kulay violet na bestida hanggang sa mga tuhod ang haba. Pero litaw na litaw pa rin ang ganda nito. "Huwag mo na uli gagawin to, Athena." Sa halip ay pigil ang emosyong sabi niya. "Ayokong masanay sa mga bagay na alam kong hindi magtatagal." Humarap sa kanya si Athena. "Hindi ako nakipagkaibigan ng hindi pang matagalan, Kyla. Seryoso ako sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Gaya kanina, inabot nito ang kamay niya. Sa kamara hinila pa upo sa tabi nito. Kaya masanay ka na." Kinindatan pa siya nito. "Like any friendship I have, I intend to make this last." Maya-maya, sinulyapan ni Athena ang puntod ng nanay niya. "Hello there, ma'am. Ako po si Athena. Kakapromote ko pa lang po bilang bagong kaibigan ng anak nyo. May kaibigan na po siya finally." Napailing ito. "I found out that he's always alone. And that's a surprise, ma'am. Kasi mabait naman po sa pagkakatanda ko anak ninyo. Pero huwag na po kayo mag-alala. Dahil simula po ngayon, ako na po ang bahala sa kanya. Pakigabayan po kami, ha?" Lumawag ang pagkakangiti nito. "Thank you, mama." Hindi na nakaimik si Kyla. Napatitig siya sa lapid ng ina. "Here is the woman I love, Naya. Claiming to be my friend. Ni minsan, hindi ko inakhalang magpapakilala siya sa ganitong sitwasyon. Sa ganitong paraan. Dahil hindi ko naman iniisip na magiging posible ito. She's Athena, and I love her. At hindi yun pwede. Nagdidelikado lalo ang puso ko sa ginagawa niya. That's why I need your guidance now more than ever. Naya, I need you to tell God. At least, show sympathy towards my heart." Bulong ni Kyla sa sarili habang nakatitig sa lapida ng ina. Lumipas ang ilang araw. Nakahinga na maluwag si Athena nang sa wakas sagutin ni Sandro ang tawag niya. Napasulyap siya sa relo. May mahigit 15 minuto pa bago ang oras na pagkikita nila ng fiancé. Pero hindi na siya mapakali. Ganun siya lagi tuwing may fashion show at ilo-launch ang mga damit na siya ang nagdesign. Kahit pakampante sa mga likha, kinakabahan pa rin talaga siya. Si Sandro ang nangakong susundo sa kanya at magiging escort sa gabing iyon. Tuwing may okasyon silang pupuntahan na may kaugnayan sa kanilang mga trabaho kung saan kaharap ulit sa mata ng publiko, ay palagi naman siyang nasamahan ng fiancé sa awa ng Diyos. Sa mga date o personal na lakad lang, talaga madalas na sumasabay ito. Inipit ni Athena sa pagitan ng tainga at balikat ang cellphone. Pagkatapos ay pinagkiskis ang nagpapawis ng mga palada. "Nasaan ka na ba? Kinakabahan na ako dito." Idinaan niya sa tawa ang tensyong nararamdaman. "Papunta ka na ba dito?" Athena, I'm really sorry. Paalis ako ng office. Pero sa Singapore ako dediretso ngayong gabi. Biglaan kasi eh. Pero pangako, babawi ako sa pagbalik ko. I have an urgent meeting with client. Pero huwag ka mag-alala. I already asked Kyle na to accompany you." Napaawang bigla ang bibig niya at naglaho ang kaba na nararamdaman. Sa halip, ibang uri ng panlalamig ang bumalot sa kanya. "Anong sinabi mo?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sandro sa kabilang linya. "I'm really sorry, sweetheart. Laging dumaraan ang Pasko at Bagong Taon. Doon lang tayo nakikita ng maayos at may mga kasama pa tayo. Hindi po yung nagtatagal. Dumaraan din ang Valentine's Day. Siyempre, mayroong celebration sa company kaya nagkakasama ulit tayo. But during those time,
You were busy talking with colleagues or even with your clients again. Wala sa loob na sabi niya. Dumaraan lagi ang birthday ko. Minsan pumupunta ka. Madalas wala ka. And then, there were our dates. Kung hindi ka nalilate, hindi ka naman dumarating. O kung dumating ka man, nagmamadali ka pang aalis. Madalas si Kel ang nakakadate ko. Noong nakarang araw, ang appointment natin sa wedding planner, wala ka rin. Si Kel naman ang pinapunta mo. Kami ba ni Kel ang ikakasal? Athena, is it too much to ask to become one of your priorities? Kahit hindi naman top priority. Kahit maging pangatlo o pang-apat lang. Pang-apat lang ako sa priorities mo. Tatanggapin ko. Namasana ang mga mata niya. Pero Sandro, sobra-sobra naman to. Sobra-sobra naman to sa lahat ng mga nagiging pagkukulang mo. Wala ka narinig sa akin. Kasi mahal kita. Kaya tinatanggap ko ang lahat ng kaya mo lang ibigay. Pero hindi naman palagi magbibigay lang ako na magbibigay. Na wala natatanggap kahit katiting lang na pagpapahalaga. Nauubos din ako, Sandro. Napapagod din ako. Halos pabulong na lang nasabi niya bago pinatay ang cellphone. Nangihinang naupo si Athena sa couch at sumandal siya sa backrest at mariing pumikit. Maliit na bagay lang kung tutuusin ang fashion show para sumama ang loob niya ng gusto. Wala namang kaso sa kanya ang makasama si Kyla. Lalo na ngayong mas palagay na ang loob niya sa lalaki at magkaibigan sila. Pero ang maliit na bagay na hindi nagagawa ni Sandro para sa relasyon nila kapag pinagsama-sama ay lumalaki ng lumalaki. Ang masama pa, walang ginagawa ang lalaki para solusyonan man lang ang problema nila. Ayaw ba talaga siyang pakasalan ni Sandro? Kung gano'n, bakit hindi na lang nito sabihin? Kusa ba siyang pinapasuko ng fiancé para siya na lang ang umayaw? Dahil ng oras ng mga iyon, natutokso na siyang gawin iyon. Natutokso na siyang sumuko. Sa bawat pambabaliwala ni Sandro, nakakaramdam siya ng panlalamig ng kalooban. At sa halip na mabawasan iyon, parang lalo pa nagyayelo ang puso niya. She wanted so badly to make the relationship work, but Sandro was not helping her. Pero ano nga ba ang i-work out nila? May relasyon nga ba talaga sila? Yes, they kiss, they hug, they held hands, but only in front of the public. At hindi na kaya ni Athena ang ganung sitwasyon. Natatakot at napoprostrate na siya tuwing hinahawakan ni Sandro para lang bitawan din sa huli. Nang may marinig na doorbell, ni hindi siya kumilos para buksan ang gate. Nasisiguro kasi niyang si Kel ang dumating, pero hindi nasisigurado kung gusto pa rin tumuloy sa fashion show. Mahusay at maaasahan naman ang sekretarya niya. Pwede niya itong pakiusapan kung sakali. Sanay na si Kel sa kanya dahil nagkakaganon siya palagi tuwing nagkakaproblema sila ni Sandro. Kaya gaya ngayon, kusa nang binuksan ng lalaki ang gate. Mababa lang iyon kaya madali nitong maabot. Hindi nagtagal, narinig na niya ang mga yabag ni Kyla palapit sa kanya. Athena, dahan-dahan siya nagangat ng mukha nang marinig ang pamilyar at masuyong boses. Nakasandal ang lalaki sa gilid ng pinto na kanina pang binuksan sa paghihintay kay Sandro. He looked dashing in his black suit. Nadidismaya sa sariling napailing siya. Sa kabila kasi ng iniinda, nagawa pa talaga niyang punahin ang bagay na iyon. Paano ko ba pagagaanin ang pakiramdam mo? Nag-init agad ang mga mata ni Athena sa tanong nito. Bago pa mamalayan ay pumatak na ang luha niya. Pwede mo bang gawan ang paraan ng puso ko para hindi na siya mahalin? Napaikbi siya. Kasi ang sakit-sakit na. Gaya ng dati, lumapit sa Kyle sa kanya at itunukod ang isang tuhod sa karpet. Maingat na tinuyo ng mga kamay nito ang mga luha niya. Sana nga kaya kong gawin yun, Athena. But do we ever stop loving someone? Parang hindi naman yata.
I think we just learned to get used to the feeling of not being with them, of not having them in our lives. Dahil kapag nagmamahal ka, palagi may bahagi ng puso mo na may iiwan para sa taong iyon. Aminin mo man o hindi. Kaya nga ang swerte ng mga taong minamahal natin Bumuntong hininga ito. Imagine, they hurt us, made us cry and frustrated the hell out of us. And yet, they still gain a piece of our hearts. It sucks, I know. But that's the freaking reality. Marahang sabi nito sa kanya. Kyle, naisusub niya ang mukha sa mga kamay. Ayoko na ng ganito. Ayokong masanay na nagkakaganito. Baka mabaliw ako. Marahan itong inalis ang mga kamay ni Athena na tumatakip sa kanyang mukha. Anong magagawa ko para sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Tell me what I can do for you. Distract me. Nabasag ang boss niya. Distract me, please. Hindi na niya natapos ang mga gustong sabihin. Nanlaki na lang kasi ang mga mata niya nang biglang sakupin ni Kyle ang kanyang mga labi. Umawa ang bibig niya sa pagkabigla na mukhang sinamantala naman ng lalaki para lalo pang palilimin ang halik. Nakatulala lang siya kay Kyle habang nakapikit ito at patuloy siyang hinahalikan. That was her first real kiss. Iyong uri ng halik na hindi lang dampi gaya ng madalas na ibinibigay ni Sandro sa kanya. Maya-maya, wala sa loob na napapikit si Athena. Naramdaman niya ang pagpatakuli ng mga luhan na hindi na sigurado kung para saan. At dahan-dahan tinugon niya ang bawat halik ni Kyla. Lumipas ang araw ng Sabado. So you are saying that Kyle kissed you? Wow! Isa siyang tunay na Hokage. Naramdaman ni Athena ang pag-iinit ng mga pisngi sa sinabi ni Gina, ang best friend mula pa noong high school hanggang ngayon na may kanya-kanya na silang trabaho. Mabuti na lamang at naroon sila sa kanyang office ng mga sandaling iyon. Sa Atenas iyon, ang mismong shop niya kung saan nakadisplay ang mga damit na siya ang nagdisenyo. Soundproof ang office niya kaya siguradong walang ibang nakakarinig. Kung hindi, baka kanina pa niya tinakpan ang bibig na kaibigan. Isang sikat na artista ngayon si Gina sa buong bansa. Pareho silang busy, lalo na kaibigan na. Pero sinisikap nilang magkita at magkaroon pa rin ng oras para sa isa, kahit isang beses isang buwan na. Kay Gina lang niya ay kinukumpisala ang namagitan sa kanila ni Kyla. Dahil ito lang ang pagkakatiwalaan at alam na magiging totoo sa kanya. Mula pa man kasi noon, hindi na paborang kaibigan kay Sandro para sa kanya. Pero alam niya na hindi ito agad manghuhusga anuman ang sabihin niya. Gaya ng dati, titimbangin na muna nito ang sitwasyon. Isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit hirap na hirap siyang gawin ngayon. Gulong-gulo na ang isip ni Athena. Mula kasi ng halikan ni Kyla, halos isang linggo na nakakaraan. Walang araw na lumipas na hindi niya iniisip iyon. At sa mga pagkakataong iyon, nabubulabog siya ng kaibang bilis ng tibok ng puso na dati-rati ay isang lalaki lang nararamdaman. At natatakot siya. Effective ang ginawa ni Kyle ang gabing iyon. Totoo ngang na-distract siya sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Pero dahil din sa halik na iyon, kaya hindi na siya tuluyang naka-attend ng fashion show. Bigla siya nakaramdam na matinding pagkailang sa lalaki nang itulak ito matapos ang halik. Pinalis din agad niya si Kyla. That night, she knew she needed to be alone to think. God, panay ang malambot na mga labi ng lalaki ang pumapasok sa isip niya. Panay ang mga mata nito na parang puno ng napakaraming emosyon tuwing tumitingin sa kanya ang halos hindi nagpapatulog sa kanyang gabi-gabi. Ang mga salita ni Kyle na parang palaging puno ng pagsuyo tuwing kinakausap siya ang paulit-ulit niyang naalala. At ang mukha nito, kahit pa nakapikit, ay nakikita niya sa isip. And now, she was stuck with Kyla.
She was stuck with the memory of their kiss, of his face, and of everything about him. Ayaw mang aminin pero hindi mo bura-bura sa isip niya ang masarap na pakiramdam ng mga labi nito sa mga labi niya. Parang isa iyon sa mga pinakatamang bagay na nangyari sa kanyang buhay. At ngayon, hindi na niya alam kung paano paharapin uli si Kyla. Mabuti na lang at hindi na sila nagkikita pa. Kahit ang lalaki, hindi nagpaparamdam sa kanya na parang umiiwas din. Hindi gaya noon na nakakatanggap pa siya ng tawag mula rito tuwing umaga. Pati na rin gabi bago matulog mula nang maging magkaibigan sila. At hinap-hanap na niya ang boss nito. Gusto niyang marinig uli iyon. Pero magiging komplikado lalo na mga bagay kung ipipilit niya ang gusto. Lalo pa at naguguluhan siya sa nararamdaman. Hindi niya alam kung desperado lang ba siya sa atensyon na ipinagkakait sa kanya ni Sandro kaya siya nagkakaganon kay Kyle ngayon. Ganun man, napaka-unfair niyon para sa magkapatid. Kada, ano bang ginawa ko? Bulong niya. Mahal po ba si Sandro? Maya-maya ay seryoso na tanong ni Gina. Mula sa sketchpad ay nag-angat ang mukha ni Athena. Nahuli niya ang kaibigan na hindi na sa kanya nakatingin kundi sa sketchpad. Wala sa loob na sinundan niya ang tinitingnan nito. Pero napaawang bigla ang bibig niya nang makita na ang mukha ni Kyla ang nakaguhit doon. Ni hindi niya namalayan ang lalaki na pala ang naiguhit. Sa halip na ang disenyo ng gown na ipinapagawa ng mga kliyente. Kaya nagmamadaling pinilas niya ang papel at nilukot. Ibabato na sana niya iyon sa trash can nang mabilis na agawin ng kaibigan. Inayos ni Gina ang papel at pinagmastang mabuti sa kabila ng pag-awat niya. Alam mo, Athena, ina-admire ko yung kamay mo. Maya-maya ay tumango-tungo pang sabi nito. Dahil hindi ka lang basta magaling mag-design ng damit. Magaling ka rin mag-drawing ng mukha ng tao. But as far as I know, bukod sa mukha ng mga magulang mo, sa mga cute na chikiting na makikita mo, at bukod sa napakagandang mukha ko, wala ka ng ibang dinodrawing . Kasi nagpa-power trip ka lang naman sa pag-drawing . Kahit pa ilang beses ko nang isinabi sa iyo na pwede mong pagkakitaan ang isa pang talent mo niyan. Ni minsan di ba hindi mo pa na-drawing sa Sandro, right? Isang bagay na ipinagtataka ko. Lagi mo sinasabi kailangan mo muna ng mapagkokopyahan ang mukha niya bago mo gawin iyon. But here was Kyle now. At sa palagay ko, mukha namang wala kang kopya ng picture niya pero mahusay mo pa rin siyang na-drawing gamit lang ang imagination mo. Kuhang-kuha rito ang paraan ng pagngiti niya. It was such a tender smile that for a while, just looking at it made me speechless. Ganito pala siya kung ngumiti sa'yo. Kinuha ng tuloy na kaibigan ang sketchpad at sinilip iyon. Kahit siya ay nagulat na makitang panay mukha rin ni Kyla ang nakaguhit sa sketchpad. Ni hindi siya aware na nagawa niya iyon. Ang alam lang niya ay ang nararamdamang pagkatorete. Sa oras kasi na pumapasok ng lalaki sa isip, para nag-i-enjoy na ito roon at hirap na siyang paalisin. Bigla na yung naituwid ang likod nang biglang hampasin ng malakas sa Gina ang mesa. Gulat na namang napatingin siya sa nakangising mukha nito. Gina, ano ba? Ako pa rin ba ang kausap mo? Kaya subukan mo munang ibaling sa atensyon mo, best friend. Hindi nawawala ang gising sabi nito. O ano? Do you still love Sandro or not? Dahil kung hindi na, umisip na tayo ng paraan ngayon pa lang kung paano ka makakatakas mula sa hindi ko mapaniwalang paniniwala ng daddy mo tungkol sa kasal. Doon ka na lang kay Kyla. Kahit pa may pagkakahag siya. Alam mo naman nung una pala nakita ko siya, magaan ang loob ko sa kanya. He's still mystery, oo. Pero I often feel his sincerity towards you, Athena. Alam mong bihira ako magkamali sa pagkakilala ng isang tao, alam mo yan. Nagkibit balikat ito. Tsaka isa pa,
Lagi kong napapansin kung paano siya tumingin sa'yo tuwing may event sa pamilya ninyo. At ang mga ginagawa niya para sa'yo sa nakalipas na mga taon. Sa tingin mo ba talaga ay gagawin niyo ng isang simpleng EA lang? Of course not. Kyle can always say no every time Sandro makes requests to accompany you. Dahil isa pa ring Perez si Kyle at Hina. At naniniwala akong matalino siya. Alam niyang labas na yon sa mga trabaho niya. Pero lagi pa rin siyang to the rescue para sa iyo ng mga oras, anumang araw. Kumunot bigla ang noon niya. At ano naman ang gusto mong palabasin? Nailing na natampal na kaibigan ng noo. Ay ano pang haba? The guy is in love with you. Napanganga siya sa sinabi ng kaibigan.